Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces? Sa period na to, pwede nangyari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, basahin muna natin itong first part or spread kasi may pangalawa pa. Karma, consequences, cause and effect, deaths, finality, farewells, leave behind, closure, beauty, charming, graceful, kind-hearted. Ito na ang pangalawang spread. Beginnings, try again, new direction, start over. Nourish, self-growth, self-focused, soul-finding, at ang huli, shallow. Hollow, empty, boredom. Ano ulit? Causes and effect. So, ang dating kasi dito, may someone na nagmo-move on na. Kaya lang nalito ako dito eh. Try again, tas finality. Pero yung beginning dito, mukhang dito. Beginning ng self-growth, self-focus, soul-finding. So, ang dating sa akin, na-reach na siguro ng bida natin yung rock bottom, kaya dumating na tong finality at shallow, hollow, empty, boredom. So, dahil na-reach niya na yung rock bottom, yung sagad ng pasensya niya ba, nag-decide na lang yung bida natin na mag-move on. Kung baga, hindi naman niya nais mag-revenge. Okay? Pero may karma dito. Ang dating, hihintay na lang niya na karmahin yung tao. So, wala siyang gagawing revenge sa part niya. Hayaan na lang niya na yung universe ang mag-take ng revenge para dito sa bida natin. At yun na yung tinatawag na karma. So, nasa beginning stage na yung bida natin ng self-growth, self-focused, soul-finding. Ano kaya nangyari? Baka na niya makipag-ayos. Malaki ang chance na ganun. Nagmo-move on na yung bida natin. Siyempre, ang bida natin ay Pisces. Ano kayang nangyari? So, ayun. Ang pinagmulan pala ay secret love affair. Secret feelings. Ito, third party na talaga. So, ayan. Secret love affair. So, more like may cheating na nangyari.
Pero relationship to kasi nandito na yung moon. Kasi maraming pwedeng case ng cheating. Pwedeng sa workplace, sa friendship, sa magkakapitbahay, magkadugo, magkapamilya. Ito, specific. Kung baga dun lang siya tatama sa romance. Kaya, literal na third party situation ito na may cheating. Okay? Kasi may third party din naman na ang third party ay magulang, kapatid, kaibigan. Ito, literal na someone else. Kaya pala nagmo-move on na dito at na-reach niya na ang rock bottom ng bida natin at hinahandle niya tong problema gracefully in a way na ayaw niya ilagay ang bata sa kamay niya at mag-revenge. Kaya ayun, hayaan na lang niya na karmahin yung partner niya. So again, nasa process na o beginning na ng self-growth, nourishment, self-focus, soul-finding ang bida natin at ang bida natin ay Pisces. Yan, tinakbo ng reading natin. Ngayon, dahil di na nag-uusap, kasi syempre, separation reading na to. Ano kaya magandang deck? Ito na lang. Anong mensahe ng partner ng Pisces sa kanya? Ngayon na hindi na sila nag-uusap. Pwedeng yung mensahe na makuha natin dito ay nangyari na sa past. Pwede rin sa present. At pwede rin sa future. Tingnan natin. I'm distracting myself to avoid thinking of you. So, dinidistract daw niya ang sarili niya para hindi niya maalala or maisip yung bida natin. Siyempre, yung bida natin ay Pisces. My pride and ego got hurt. So I wanted revenge. I wanted you to hurt too. Ay kaya pala nagkaroon ng third party. Kasi gusto niya mag-revenge. Gusto niya masaktan daw yung partner niya. Siyempre yung partner niya ay Pisces. So in short, nagalit pala yung partner sa Pisces. Kasi yung bida natin Pisces, di ba? Nagalit yung partner sa bida natin. Kasi nasaktan daw yung pride at ego niya. Kaya gusto niya mag-revenge. Kaya gusto rin niyang saktan yung partner niya. Siyempre yung partner niya ay Pisces. Kaya gusto niyang saktan yung Pisces. Ngayon yung paraan ng revenge niya ay sa pamamagitan ng cheating. Ganun pa lang nangyari. So ewan ko kung anong ginawa ng Pisces sa partner niya. Pero dito lumalabas na nasaktan siya. Nasaktan ng partner. Kaya yun, nagiganti. Nagiganti sa pamamagitan ng cheating o third party. At ang huli, I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. Nakikita na raw niya ang halaga niya ngayon. Pero hindi pa rin niya naramdaman yung worth yung halaga niya kay Pisces. Ulitin ko. Sa wakas, nakikita na raw niya ang halaga niya. Kaya lang, hindi pa rin niya nakikita o nararamdaman ang halaga ng pagmamahal niya kay Pisces.
So, ang dating, ginamit lang niya yung third party para pagselosin. Ang bida natin, syempre ang bida natin ay Pisces. Aha. So, nagmukhang rebound lang pala yung third party para pagselosin ang bida natin. Aha. Ganun pala ang nangyari. Alamin natin, ano bang ginawa ng Pisces sa partner niya? Gano'n na lang ang galit niya. Sinasaktan daw ang pride at ego niya. Well, feeling niya, binigyan siya ng mixed signal ni Pisces. Or kung di mixed signals, na-depress siya nung naging sila. Or puro lungkot na lang ang napala niya nung naging sila ni Pisces. Parang puro paghihirap daw ang napala niya. Kaya gusto niya mag-grow sa feeling ng iba. Or nakita niya siguro yung growth sa feeling ng iba, kaya ayun, nag third party. Hindi niya makita yung growth na gusto niya o development sa feeling ng Pisces, kaya yun, naghanap ng iba. Ano pala nangyari? Anyways, pwede rin kung di man ganun ay nahirapan siyang makisama sa pamilya ng Pisces. So, yun yung dalawang pwedeng senaryo. Na-stress. Yung pangalawang senaryo, na-stress siya sa pamilya, kadugo ng Pisces. Na para bang naapektuhan ng mga taong yun yung relasyon nila ni Pisces. Anyways, pumunta na tayo sa future outcome. Ito na ang future outcome. Ang ganitong senaryo. Meron tayong Knight of Swords, King of Wands, Eight of Swords. Wala akong nakikitang action action o communication mula sa partner ng Pisces. Kasi siya dito, feeling lost, feeling confused,
feeling trapped. Sa madaling salita, nagpo-procrastinate siya dito. O feeling victim siguro. Nagpapanggap na victim kahit siya naman may kasalanan, or who knows kung victim nga ba talaga siya, kasi baka naman may problema rin yung Pisces. Kaya na-feel niya yung mga sinabi ko dito. Sinasaktan daw yung pride at ego niya, kaya gusto niya magiganti. Wala tayong nakikitang action o communication sa ngayon. Sa period lang naman na to, 1 week lang naman ang reading na to. Wala akong nakikitang kahit anong action o communication mula sa partner, dahil nga pinaka last card ay may kinalaman sa obstacle, limitation, or magulo isip niya. Gusto niya lang mapag-isa. Anyways, punta na tayo dito sa partner. Sino ba yung partner dito ng Pisces sa reading na to? So, ang possible partner ng Pisces ay Gemini. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, o Scorpio. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Cancer, Pisces, Leo. May clue pa tayo dito. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Practitioner. So pag ganyan, practitioner, maaring doktor, lawyer, o may mataas na pinag-aralan or natapos o lisensyado. Ngayon, kung di applicable, edi sabihin na lang natin may someone na may trabaho dito. Ito, nunal o taling. So, may someone na may nunal o taling na noticeable. Tulad nito, nasa tabi ng bibig na pansinin agad. O siya lang meron nun. So, may someone din na black ang buhok. At ang huli ay very young. So, pag nakita ko to, mga nasa 39 pababa. May someone na nasa 39 pababa. Or kung di man ganun na 39 pababa, edi baby face. Sabihin natin may edad na siya, pero mukha pa rin bata. Nasa 40 na siya, mukha pa rin 30 lang. May case na ganun. Lalo na kung maalaga sa katawan o artista. O baka may pera na pwede pang retoke. But anyways, yun yung mga clue natin. Ngayon, dito naman tayo sa general prediction. Ano pang ibang mensahe ang masasagap natin dito? Pipe, shield. Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong deck dahil masikip na mapag-isip. Nagro-rhyme yun.
So again, meron tayong pipe at shield. Sabihin natin sa period na to, mapoprotektahan ang iba sa inyo sa mga posibleng misfortune, or sabihin natin kahit problemado ay may peace of mind pa rin, or kung may mga kung ano-anong task, sabihin natin busy, kung maging busy man ng iba sa inyo, matatapos din yun, matatapos din nila ang dapat nilang asikasuhin sa period na to. Ito huling spread na to, dalawa na agad. Well, may iba sa inyo ano to parang codependency, kakaroon ng codependency. Hindi ko alam masabi kung kanino kasi hindi ko na i-clarify. Codependency or obsession, whether kayo yung magiging obsessed, para bang gusto nyong kontrolin yung tao or mapasa inyo, whether kayo to or may someone na ganun ang magiging behavior, na para bang obsessed, clingy, control freak, possessive, obsessive. Ganun yung energy dito sa dalawang card na to. Or pwede rin dito yung manipulative, may someone na magiging manipulative, number brainwash, para siyang narcissistic behavior. Baka maka-encounter yung iba sa inyo ng ganong klaseng tao, or psychopath or sociopath. May sira na lang ang ulo, parang ganon. Hindi halata pero may sira pa lang ulo. Beware sa mga kasalumuhan ng iba sa inyo sa period na to. Gaslighting, pwede rin dito. Lying, o nagpapanggap na inosente pero masama pala. Anyways, dito na tayo sa general advice para sa period na to. So pag sinabi mong general advice, pwedeng tungkol sa love life, career, friendship, family. So halo-halo na. Basahin ko na lang para mabilis. Kukuha lang ako dito ng isa. So sabi, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Ulitin ko, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Proverbs, Bible yata to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.